Magandang araw sa lahat. Muli tayo magtatalakay ng makabagong paksa sa kasaysayan nga ng sibilisasyon at kultura ng tao. Ang mga tuklas o imbento ang siyang nagdudulot ng malaking pagbabago dito. Isa na nga dito ang teknolohiya, ang kagapay na disiplina ng pangyayaring ito upang ang praktikal na maisakatuparan ang mga tuklas ng mga tao at pangunahing nakikinabang nito ang komunikasyon. At dahil nga sa pagbabagong dulot nito ay nagbunga ito ng tinatawag nating COMNET. So ating ngang talakayin ngayon ang patungkol sa wika sa COMNET, isang bagong rehistro ng wikang Filipino. So ano nga ba ang COMNET? Ito ay isang komunikasyong pang-internet. So ating talakayin. So ayon nga kay Sandoval 2012, ang internet ay isang medium na elektroniko, global at interactive na may mga sitwasyong umiimpluwensya sa wikang ginagamit dito. So merong 5 aspekto ang COMNET. Una nga dito ay ang pisikal kung saan dito ang kapaligiran. Ang katakdaan ay kung saan ang oras o panahon ng komunikasyon. Ang interaction ay kung papaano ito gumagamit ng pakikipag-usap. Ang pang-apat naman ang pananatili at ang panglima ay ang gramatika. So atin naman itong talakayin ang pagkakaiba ng mensahe sa oral man o pasulat na wika. Sa aspektong pisikal, dito bumubunga ang tunog sa oral, sa pakikipagkomunikasyon, sa pasulat naman ang grapiko. Sa katakdaan, ito ay ang panahon kung maaari itong may wasdong oras kung kailan ito gaganapin ang pakikipagkomunikasyon. Ang sa pasulat naman ay ang espasyo kung saan limitado lamang ang oras na ginagamit. Pangatlo naman ang interaction sa dynamico. Ito ay pansamantala at madalas na dumadaloy ang pakikipagkomunikasyon. Samantala sa pasulat, ito ay magiging mabagal. Sa pananatili naman, ito ay sa oral ay pansamantala. At sa pasulat, ito ay permanente. At sa panghuli naman na aspekto, ang gramatika, ang oral ay maraming mali at di pansin dahil na nga din sa ating pakipag-usap kung saan hindi natin ito ma-edit sa pakikipag-usap natin sa isa't isa o sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngunit sa pasulat, bihira ang mali at pansin. Ating itong mapapansin at maaari natin itong ma-edit kung saan ang pasulat na gramatika. So, dumako naman tayo sa tatlong anyo ng COMNET. Una naman dito ay ang blog kung saan madalas i-update at inaayos sa chronological na pangyayari o post, likha ng may akda, isang praktikal na paksa ng kada post. So, ang kalawa naman ay ang forum. Dito, madalas usapan ng mga tao sa isang virtual na komunidad tungkol sa isang paksa, likha ng iba't ibang grupo ng tao. Ito ay aktibong diskurso. Sa chat naman, madalas na maihahantulad sa oral na usapan sa totoong buhay, pinakamadalas nakikitaan ng pagbabago sa wikang Pilipino, pinakamaikli, dagdag numero at hypertexting. So yun ang tatlong anyo ng COMNET. Dito naman makikita natin kung saan nandito ang chat, forum at blog. Mapapansin na ang chat ay mas malapit sa oral at ang blog ay mas malapit sa pasulat at ang forum ay pumapagitna sa oral at pasulat na pakikipagkomunikasyon. Atin namang talakayin ang katangian ng oral at pasulat kung saan nakikita ang tunog, wala siyang masyadong makikita sa blog, forum at chat. Sa panahon naman, meron siya sa chat kung saan natatakda natin kung kailan tayo makikipagkomunikasyon. Sa dynamic ko naman, nakikita sa forum na may check
at may asterisk kung saan nangungulugan ito ay hindi ganap ang pagtatalakay ng katangiang ito at may restriction. Dito naman sa pansamantala, sa chat may restriction din. Maraming mali, di pansin, makikita ito sa forum at sa chat. At sa katangian namang pasula sa blog kung saan nakikita na merong check ang tatlong anyo. Sa espasyo, ang blog lamang. Sa mabagal, ang blog lang. At sa permanente, naka-restrict yung blog at forum. At sa bihira ang mali sa pasulat ay sa vlog naka-check din pero may restriction. So yun ang katangian ng oral at pasulat sa tatlong anyo ng COMNET. So dito naman ating talakayin ang mga sumusunod ay mga talahanayan ay nagpapakita ng mga terminolohiyang madalas gamitin sa bawat anyo ng COMNET. So sa blog makikita ang archives, blog, blogger, comment, entry, home, link, linker, post, spam. Nakikita ito sa kadalasan sa mga account ng mga blog kung saan ito nakatalaga. Sa forum naman, account, OAK, backread, ban, admin, post, download, flooding, Google post, PEPs, register, spam, sign up, thread. Sa chat naman, add, bus, cam, RRL, location, microphone, online, and picture. So yun na ang makikitang terminolohiya sa bawat anyo ng COMNET. So muli, nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig sa aking pagtatalakay. Ito ang sangguniang aking nakuha sa patungkol sa aking talakayan. So paalala lamang, huwag kalimutan ilagay ang mga sangguniang kinuha sa internet bago ito ilathala sa iyong gawa. So yun lamang po. Maraming salamat.